Magandang araw sa inyong lahat. Doon sa nakaraang video, no, ito yung diniscuss natin. So, makikita nyo na ngayon yung sulat ko. Sana maintindihan ninyo, no? Kasi, sabi nga nila, sulat doktor daw yung sulat ko. Maliliit, tapos, hindi mo talaga maintindihan kung hindi mo babasahin maigi. So, ito yung, hanggang dun sa 40 weeks tayo noon, di ba? So, ngayon, i-discuss ko pa sana yung 41 to 80 weeks. Kaya lang, mukhang ipapakita ko na lang yata sa inyo. So, yan, 43. Wait lang. Maliliit kasi yung nasa chart eh. Makikita nyo ba? Hindi, di ba? So, transfer ko dyan sa notebook ko. Kaso naubusan yung, hindi na ako nag-type. Oo, sinulat ko na lang. So, yan. Ito yung mga percentage ng bawat size sa bawat linggo na pumapasok. So, mamaya isasummarize ko, no? Isasummarize natin. So, ngayon, biglang naging blue yung ballpen. Kasi naubusan yung black ko. Walang tindang black. Naghihirap ang mga tindahan. So, yan. Hanggang sa 70 weeks. So, ito naman yung 80 weeks. Kung nakikita nyo, may mga SML, XL dyan sa taas niya, no? So, yung mga nandun sa taas na mga yan, yun yung small, medium, large, extra large sizes. Kaya, yan, 80 weeks. So, ano nakikita nyo dyan? O, di ba? Mamaya, explain ko kung ano yan. So, balik tayo dito sa taas, no? So, sasummarize natin. Kung makikita ninyo, yung 18 weeks, 90 weeks, 18 weeks at saka 19 weeks, 100% ang small sizes, di ba? So, ito na yung diniscuss ko noon. Pero makikita niyo yung extra large, hanggang doon sa 28 weeks, walang pumapasok na extra large. Kaya, 29 weeks, meron na lang yun, yung 0.1, no? At, kung makikita nyo dyan sa chart na ginawa ko, yung medium, habang tumataas, nagkakaroon naman ng large pagdating ng 21 weeks, di ba? At yung small naman, papakonti. So, kung mapapansin niyo, small, medium, large, extra large. Nandun sa taas, makikita nyo. Ngayon, pansinin ninyo, yung 30 weeks, di ba? Nakapik yung sa 29 weeks, nakapik yung medium na 61%. Tapos, doon nagkaroon ng XL na 0.1%. Kita nyo? Tapos, pagdating ng 30 weeks, ayun, mag-uumpisa ng bababa yung medium. So, yun yung journey ng small, medium, large dyan sa mga layer natin, no? At yung large naman, mag-uumpisang papataas yung percentage niya. Kahit din yung XL. Pero tingnan nyo yung XL. Diba? Nakikita nyo yung XL? Hindi magkakaroon ng kagaya ng large at saka medium na ganun karami. Konti lang talaga. At makikita nyo sa end ng journey niya, no, na yung XL, na maliit lang talaga ang percentage. Kaya ngayon sinasabi ko na yung mga naghahanap ng maraming XL, hindi mo mapipilit yung poultry farm na magbibigay ng napakaraming XL kasi nga limited lang yung percentage or yung bilang ng XL na napoproduce nila, lalo na kung maliit lang din na farm. At kaya may bilog-bilog ako dyan, no, binilugan ko kasi nga yan yung time na nag 50% na yung large. At nag-umpisa ng pababa yung medium. So, sa 50 weeks yon, yung 50 weeks, nag 50% na rin yung large. Tapos, syempre, yung kagaya ng ina-expect, no, yung small size, ito yung, yun, nasa taas na yan, yung small size, nagiging 0.5 na lang yung mga niya, 0.5, 0.4, ganyan. At, yung extra large naman, yun yung tumataas, pero, kita nyo, hanggang, sa 70 weeks, hanggang 3.7% lang yung extra large. Hanggang yung large naman, 58% naman siya. Tapos, 0.3 na lang yung small. Bumaba na rin yung medium. Kaya, yun ang journey niya. Ipapakita ko na lang sa inyo yung hanggang 80 weeks. So, yan, yung 71 weeks hanggang 80 weeks, yan, Kaya, kita nyo na kahit na doon sa kaling time na 3.9% lang yung mapoproduce na extra large na itlog ng mga layer. So, yung large size doon nag-flock, 61%. Tapos yung medium, meron pa naman, pero 35% na lang. At saka yung small, 0.1% na lang. So, bumaliktad, Nagbaliktad sila ng percentage ng extra large.
ano lang, nagpalit lang sila ng posisyon. Pero yung large at saka medium, yun yung meron. At least kahit na papano, yung medium may natira na 35%. At 61% naman yung large. Pagdating ng end ng laying period na ng ng layer, no? So kahit na mag-e-end na yung pangingitlog niya, marami pa rin ang large. Kaya mas maraming mabibili na large pag tumanda na yung layer. Yung extra large, yan lang 3.9%. So kung may 5,000 heads ka na layer, at siyempre, hindi na 90%. Pag end na ng journey niya, hindi na 90% yan. So, mga nandun lang sa mga 80%, 75 pa yung iba, 70, no? Diba? Minsan, pero pag maganda-ganda naman yung mga layer nila, minsan may umaabot pa na, kahit na mag-e-end na, kahit pakal na yung layer nila, mataas pa rin, nandun pa rin sa 90% or 89%, mga ganyan. So, computein mo na lang, di ba? Ilan lang yon, ilang trace lang yon. Kaya, yung mga wholesaler, tsaka yung mga retailer na pumupunta sa farm, wag masyadong maghanap ng extra large kung iisa ang farm na binibilhan mo. Dapat, kung gusto mo ng extra large, hanap ka ng ibang farm pa para makapag-supply sa'yo ng extra large. Pero syempre, kung may tinatangkilik kang farm, ay dibilhin mo yung mga large nilang napakarami. Yun. Sana nakapagbigay ulit ng konting kaalaman itong video ito. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin syempre yung notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At pakishare itong video ito at pati ang channel ko. At syempre, hindi ko makakalimutang pasalamatan ng lahat ng mga nagla-like, nag-share, at saka yung mga pabalik-balik na subscriber. At kahit na yung mga hindi pa nakakabalik, thank you pa rin kasi nandyan kayo, hindi kayo maalis. Salamat at yung alam nyo ba, yung pag-share ninyo dun sa videos at saka itong channel ko, pag sinare nyo sa ibang tao, hindi lang ako matutulungan ninyo, kundi syempre yung sinyera ninyo. Kasi malay mo kung yung tanong nila ay mahanapan nila ang sagot dito sa channel ko. So sana pagpalain tayong lahat.